nakita ang backhoe din sa imo man eh. Pakita na ito, tanaw ka ba sa TV unsa man eh? Oo. Sa imo ni. Sa imo na ikaw ang nagpa-backhoe diha. Unsa man gihimo nimo nga naman ang nakabay permit, nakay lisensya diha sa mag-backhoe diha. Unsa man gihimo nimo? Gikut-kut nimo yuta. Oh, wala sir, ano ito ilog sir, nag-clearing lang ako po ito sir. Nakabay permit na mag-clearing ka, nagdala ka diha ng backhoe sa lugar ninyo. Ano sir, nagpaalam naman ako sir yung... Itagaan ka ba ng permit ng munisipyo na magdala ka ng backhoe diha, kut-kut nimong yuta, unsa man na? Wala sir ako... Wa kay permit, kung wa kay permit, di mo pwedeng himuon na, illegal na. Ang ngayon ko gani, mas maayo sir, punta na lang kayo sir dito sir. Gusto niyo ako magbisita. Gusto ko magsuroy-suroy. Suwat ka sa ako ha. Sige, kape kita diha. Wala kang permit sa munisipyo. Wala ka rin permit sa DNR. Wala kang permit sa Kapitolyo. DNR, Menro, isa lang aking masasabi sa inyo. Watch me, observe, listen. Gising! Ako po ay lumalapit sa hashtag ipabitag mo at humihingi ng tulong ng aming watershed sa aming lugar ay ginawang fish pan ni Kapitan Jose G. Bayang. December 2020 ay pinabakho ni Kapitan Jose G. Bayang ang watershed namin na doon kami nag-iigib ng mainom at saka naglalaba. At ngayon ginawa niyang fish pan na siya lang ang nakinabang. 2021, pumunta na kami sa DNR, nagpasa ako ng mga dokumento. Ang sabi doon sa DNR, wala siyang permit. Pati sa PAMBI, sa munisipyo, nag-ano rin, na wala rin siyang permit na nag-ano siya doon ng nag-construct. Kahit ang mga constituent sa barangay, hindi na makapasok doon, hindi na makapaglaba. Dahil sinarili na niya. Dito ako lumapit kay Sir Bintol po sa Bitag para malutas ang aming mga problema. I'd like you to investigate it. Indeed, that's a spring water that he's saying, because if it's spring water, protected yan. Yes, sir. If identified and it has been certified and been recorded by the provincial office or the municipal office, sa ilalim ng munisipyo ni Mayor, nakaabot ba sa Menro? And nakaabot ba sa Penro? If indeed, hindi nakaabot yan, walang inspection. And then, merong ano siya, may ginamit siya ng, may mga backhoe, is it allowed? Sino ang kasapakat niya? You get it? Yes, sir. That's what we have to do. Taong 2020, giniba raw ng barangay chairman, which is sinabi na kanilang bukal ayon kay Marfel na ginawang fish pond. Pero totoo bang spring water to? Kung totoong sinasabing spring water, sinasabing bukal, dapat protektado to. Kung totoo yan, which is I think na nakikita natin ngayon, bakit hindi alam ng sinasabing DNR sa lugar o tatanga-tanga siguro mga taga-DNR doon? Bakit hindi na-identify yan nasan yung mga forest ranger? Bakit hindi nakaabot sa munisipyo? Ito'y dapat nakita po ng DNR or yung Menro munisipyo. Dapat alam to ng kapitan. Si Kapitan Jose Bayang, siya po yung Barangay Tuburan, Calva del Carmen, Surigao. Magandang tanghali na sa iyo. Kap. Hello, magandang tanghali, Sir Ben. Okay, kumusta po kayo, Kap? Oh, sir. Tabangin mi din masolve kini. Unsa man ang nakita namin din na reklamo na ang bukal daw, gikut-kut daw. Ikaw bang ginareklamo din unsa man ang may problema kita din unsa man? Ito sir ang sir, kasi gusto nila agawin sa atin yung yung nagbukal sir. Nandun naman sir yung nagbukal sir at saka sabi nila sinisira ko yung watershed. Dati sir, may liter ako kasi na sila ng liter sa ITIT, DILG, at saka sa Office of the President. Pinuntahan talaga dito ng DNR, tinitingnan. Wala naman akong ginawa na masama. At saka itong sinabi nila sir na watershed na sinira ko, nagpunta rin dito yung DNR. Okay, Kap, sandali lang ha. Naamay ko nakita ang backhoe din sa imo man eh. Pakita na ito, tanaw ka ba sa TV unsa man eh? Oo. Sa imo ni. Sa imo na ikaw ang nagpa-backhoe diha.
Oh, nagano sir ako. Unsa man gihimo nimo nga naman ang nakabay permit, nakay lisensya diha sa magbako diha. Unsa man gihimo nimo? Gikutkot nimong yuta, gikutkot nimong tubig diha. Unsa man na? Oh, wala sir, ano ito ilog sir, nag-clearing lang ako po ito sir. Nakabay permit na mag-clearing ka, nagdala ka diha ng bako sa lugar ninyo. Ano sir, nagpaalam naman ako sir yung... Gitagaan ka ba ng permit ng munisipyo na magdala ka ng bako diha, kutkot nimong yuta? Unsa man na? Wala sir ako. Wa kay permit. Kung wa kay permit, di mo pwedeng himuon na, illegal na. Kay nakaman munisipyo, nakamay mayor diha. Nahibalan na mo ang mayor ninyo, di man nila nahibalan. Tapulan, ibang mga taga-DNR. Ikaw lang man nakakikibalo diha. Kami nahibalan na mo, kanay complainan man. Yung ano sir, dati na sir yung kinukomplain ako sir. Kasi, Kap, kailan mo ginawa tong bako na to? Pakita natin tong bako na to. Kailan mo ginawa tong bako na to? Kailan to? Pinadala ng complainan sa amin to. Nung last month sir. Kailan? Anong month? Anong year? Yung ano lang last month sir, yung nagano dito ng bako, Last sir. last month, March, April? April sir. April. Kaning Abril lang. Unsa ba? Nakakabay lisensya na? Nakakabay permit? Nag-request man ako sir datong Nakakabay permit diha sa City Hall o sa munisipyo o niya sa Menro? nagsabi sir ako sa DNR na Ganito, Kap, sagutin mo ako. Meron ka bang permit sa DNR at sa munisipyo na ikaw ay nagkukutkot ng lupa dyan? Bakit mo ginawa yan? Yan, bukal man yan. Kasama yan. Problema rito sa DNR, siguro mga tapulan, dilan hibalaan na naay spring water diha unsa man na. Ang bukal sir, hindi ko naman inano sir. Ang inon ko gani, mas maayo sir, punta na lang kayo sir dito sir. Gusto niyo ako magbisita. Gusto ko magsuroy-suroy. Sos kay. Kinahanglan na ako magbakasyon. Tanaw na ako ba? Huwat ka sa ako ha. Sige, kape kita diha. Tanaw na ako na siguraduhon nimo na kay gihimong sa kay kunaan ako ipitikin na ako ng ilong nimo dili gabiluang lang ko. Joke lang ba? Ganito Kap, ano? Kap, ganito na lang. Salamat tinanggap mong tawag namin. Pero hindi matatapos to Kap. Kapukas na tayo ng oras. To be continued to bukas Kap, ha? Simple lang po yung reklamo. Kinutkot ni Kapitan yung lupa gamit yung backhoe. Malaking machine po yan. Paggamit po ng backhoe, kukutkutin mo, hukayin mo yung lupa ina yan, ilog man yan, kung ano man yan, kinakailangan mo ng permit sa munisipyo. Kap, panguntahan ako sa imo, Kap, unsa nang hitabo dito sa reklamo ng diha sa imo na ikutkot nimo yuta gamit ang backhoe? Ikaw ba'y tinuloy mo pa rin? Ano, unsa man? Wala na sir, yung flood control sir ang binabakho ko sir. Oo, pinuntahan dito ng DNR kasi nag-request ako na kasi pag hindi ko inano yung flood control, bumabaha ang barangay Tuburan. Okay, Jose. Kap. Sir, So, kaya mo kinutkot yung lupa dyan, sabi mo flood control. Tama? Opo. Hindi ka pwedeng kumilos mag-isa na walang timbre sa munisipyo, sa Municipal Engineering's Office, kasi wala sa kapangyarihan mo na gumawa ng desisyon bilang barangay captain dahil hindi mo trabaho yan kasi gumagamit ka ng pondo ng gobyerno kung flood control ang pinag-uusapan, dapat nakatimbre sa munisipyo. Hindi mo boss ang mga taga-DNR. Ang boss mo ay munisipyo. Hindi mo dinaan sa munisipyo. Gumamit ka ng backhoe ng Kapitolyo na paano mo pinasok yan dyan? Paano mo dinala? Natural, meron kang permit. Wala kang permit sa munisipyo. Wala ka ring permit sa DNR. Wala kang permit sa Kapitolyo. So, kanino ka nag-request ng backhoe? Sa kay Gob at saka sa yung... Binigyan ka ba ni Gob ng backhoe galing sa munisipyo, sa Kapitolyo? Sa province, sir. Sino ang nagbigay sa province? Si John Pospea, yung sa Penro, sir. Sa Penro. Tawagan nga itong Penro ang sinasabi nito para hulihin natin ito. Okay, sandali, diyan ka lang. Tawagan. Okay, nakausap ng bitag ang Menro. Officer na si Gina Barquilla. Ayon kay Gina Barquilla, wala silang natanggap na complaint patungkol sa sinasabing spring water ng Barangay Tuburan. Dagdag pa ni Gina Barquilla ng DNR, kung mapatunayan daw ito'y totoong spring water, hindi daw dapat pwedeng sirain sino man.
Hindi rin daw pinipreserve ito dahil hindi ginigiba, lalo na walang pahintulot mula sa ahensya ng gobyerno. Pumayag si Gina Barquilla sa imbitasyon ng Bitag na sumagot live, pero ngayong araw hindi pa rin ito sumasagot sa tawag ng mensahe. Makinig ka, Gina Barquilla, tinatawagan ka namin. So, sabi mo, sasagot ka. O ngayon, nakausap naman ang Bitag si Samuel Malayaw, protected area Superintendent ng DNR, Surigao, subalit hindi pa ito nabibigyan ng approval ang kanilang supervisor magsalita. Okay? At itong sinasabi, we have already acted on the matter since the issue was brought to our office. However, I am bounded by the instruction of the DNR Secretary to ask clearance from her office on an interview like this, and I hope that you would understand my part. Nevertheless, we would have already acted in our part on the ground that we have investigated the issue and issued notice of violation to stop the development of the area. Diha ka ba karon? Kap, diha ka ba? Gusto kong sabihin sa iyo, pinatitigil ka. At hindi yan yung may notice of violation. Basahin ko uli sa iyo kung naintindihan mo. Balikan ko yung binasa ko. Pakinggan mo to, no? We have already acted on our part on the grounds we had investigated and issued notice of violation to stop any development in the area. Narinig mo ba, Kap? Sabi ng DNR, nag-imbestiga sila at nagbigay na sila ng issue of notice of violation at tigilan ang anumang mga aktibidades, pagkukutkot ng lupa sa lugar. Ikaw yon. Narinig mo? Tumigil ka at pinatitigil ka ng DNR diyan sa parting yan. Nag-iimbestiga sila at nag-issue na sila ng notice of violation na patigilin ang anumang aktibidad na pagkukutkot diyan sa lugar na yan na walang pahintulot sa DNR. Hello, sir. Oh. Wala na ko, sir. Nagkutkot, sir. Okay, tumigil ka na. So, tumigil ka na. Okay. Okay, ganoon. Kung tumigil ka na, tumigil ka na. Sir. Okay, ngayon. Kasi kung hindi, masasampahan ka ng kaso sa ombudsman. Naku, sus Mariosep ka. Sir. Abuse of authority yan, ang tawag dyan. Masususpindi ka. Sir. Hindi lang sa ombudsman, pati ang gobernador, ipatawag ang mayor mo, sa ilalim yung gobernador, ang mga mayor, na kung saan ikaw pwede kang suspindihin sa ilalim ng DILG. Sabot ka? May labot sa imo ang DNR, kay dili ka man sa ilalim ng DNR, dito ka sa DILG. Kaning mga guidelines, gikan man te sa DILG, onya sa DNR. Ang DNR, ingon ng DNR, illegal. Stop. Sir. Kana lang gusto na akong ayun ang tubag-tubag diyan. Nakipag-ugnayan ng Bitag kay Governor Robert Lyndon Barbers tungkol sa reklamo sa pamamagitan ng audio recording. Nabigyan ng pahayag ni Governor Barbers hinggil sa isyong ito. Pakinggan po natin. Okay, first, inimbestigahan natin ito. There was no formal complaint coming from the concerned person mismo o ang munisipyo na concerned. So, pinadala natin yung ating environmental officer sa province dun sa area and wala namang violation of any based on the report na binigay nila sa amin. Walang sinasabing watershed doon kasi yung project ni Kapitan is gumagawa siya ng flood control kasi merong bukal ng tubig dyan eh. So laging nagbabaha. It was the purpose daw nung backhoe para i-desilt yung kanal. Pag-inspection yung inspector natin sa Environmental Management Office, pinastop na yon last week pa and then pinull out yung backhoe. Talagang merong parang spring water. Kaya nga ang tawag sa amin yan, yung barangay na yan is tuburan. Kung sa Tagalog pa yung tuburan, ibig sabihin may spring. So that entire area. And we nag-dig deeper kami sa mga pangyayari, no? Yung pinsan pala ni nagrereklamo ng ex-kapitan dyan na tinalo nitong bagong kapitan. Medyo may halong politika. May tax debt na pinangahawakan yung incumbent kapitan ngayon na kanyang pagmay-aari yung lupa doon. Napakaganda nga nung kanyang project kasi leading to the ecotourism area ng spring water. Sa maikling salita, sa haba-haba isa lang mapupuntahan, may spring water doon, the more protected yan ang DNR. Gob, naintindihan ko. Pinahaba mo lang, Gob eh. Ang kinakailangan mo sabihin, patigilin muna, protected area. Mukhang tatanga-tanga siguro mga taga-DNR. Mabuti pa ikaw, Gob, naintindihan mo kung anong nangyayari na kinumpirma mo spring water na protected yan ng DNR, sa ilalim ng DNR. Ngayon, masisisi ko rito ang DNR, aanga-anga, baka natutulog sa pansitan, kaya hindi alam.
Pero ganun pa man, ngayon alam na, so spring water yan, tigil na kasi kung hindi, paglabag. At sinabi ng DNR, pinatitigil nila ang anumang aktibidades, lalong-lalo na sa lugar. End of story na tayo. Yung pong nagawa ng bitag, nag-imbestiga po kami. Sa alang-alang doon sa sumbong na inilapit po sa amin, nakumpirma na po natin na spring water, sabi ni Gob. O, ngayon lang pong kasimple. O, dahil spring water yan, it should be protected by DNR. There will be coordination between DILG and DNR. Hindi po pwedeng mangibabaw yung DILG sa ilalim nitong provincial capital doon sa sinasabing nangangasiwa ng kalikasan, kapaligiran, ayan pong DNR. Ganun lang kasimple. Ito po yung dahilan kung bakit merong hashtag ibabitag mo. Nakikita po natin yung infirmities, yung sakit na hindi malinaw sa dalawang nagbabangga ang departamento, DNR at saka DILG. Ang issue, kailangan maprotektahan ng spring water dyan. Kung yan ay spring na sinasabi ni Gob. Ang maganda rito, pinatigil na ng DNR. Salamat sa complainant at na-discovery natin na meron palang ganung nangyayari. Pero isang bagay lang, DNR, Menro, isa lang aking masasabi sa inyo. Watch me, observe, listen. Gising! DNR. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong serbisyo, may tatak, ilalaban ka, hindi ka iiwan pag nasa tama at nasa batas. Ako po si Ben Bitag, kilala po ako. Apelyido ko ay Tulfo, isa doon sa mga tatlong mga Tulfo brothers. Pero ito po'y bitag, ito po'y hashtag ipabitag mo.